Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw, Miss Callie. Tawagin mo na lang akong Rowena. Ang ikukwento ko sa iyo ay isang mabilis ngunit napakagandang memorya na nangyari sa buhay ko. Dati akong OFW sa Middle East. Isa ako sa libo-libong mga kababayan natin na nagtiis para sa ikakaganda ng buhay ng pamilya sa Pilipinas. Ang masaklap, isa rin ako sa babaeng inagawa ng nobyo ng nakababata kong kapatid. Umuwi ako noon sa Pilipinas para sorpresahin ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na ako pa pala ang magugulat. Nakakasuka ang eksenang dinatnan ko sa pagitan ng kapatid kong si Raquel at ng 3 taon ko ng nobyo na si Fernan. Ang mas matindi pa, alam lahat to ng nanay namin. Kinonsinti lang ang kapatid ko. Sa araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas, lumayas din ako sa amin at sinumpa kong babalik lang kapag wala na ang nanay. At nang dumating ang araw na yon, ginawa ko ang lahat ng pagpapanggap para akalain ni Raquel at Fernan na nakalimutan ko na ang kung anuman na namagitan sa amin. Maraming salamat talaga, Ate Rowena, sa pagpapatawad at muli mong pagbalik dito sa bahay. Ikaw naman talagang bumili nito kaya hindi mangyayari ang kinakabahala mo. Bukas pa rin sa'yo ang bahay na to. Parang sobrang bait ng tono na sabi sa akin ni Raquel. Plastic nang umiti na lang ako. Pasensya na rin kung matagal ko kayong tiniis. Nagigilty nga ako ngayon Hindi ko man lang inabutan na buhay ang nanay. Sagot ko naman. Malungkot ko rin na sinulyapan ang ataol ng nanay namin. Payak lang ang burol ni nanay. Halatang wala pa ring pera ang pamilya ko, kahit na binilhan ko sila ng lupang sakahan noon. Ni hindi malang nila to napalago. Paano nga? Mga loko. Nagkaisa sila noon na gawan ako ng kalokohan habang ginagatasan nila ako. Maunawaan naman yun ni nanay. Si Fernando naman, hindi nakauwi. Hindi siya pinayagan ng amo niyang incheck na magpahinga. Mahalaga raw kasi yung dideliveran nila sa Palawan. Tumangulang ako. Naging truck driver ng araw si Fernan. Napakadalang nang umuwi. Iisa raw ang amo nila Fernan at Raquel. Chimay naman ang kapatid ko ng mga incheck. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakibalita sa iniwan kong pamilya. Nakagulatan ko pa na kung gaano ako katagal na umalis, ganun na rin ang edad ng anak ni Fernan at Raquel. 18 years. Napakahaba na pala ng taon na hindi ko sila inuwian. Tita Rowena, pinagtimpla po kita ng kape. Untag sa akin ng pamangkin kong si Julio. Nagulat ako nang sulyapan ko siya saglit kong nakita sa gwapo niyang muka, si Fernan. Ganun na ganun ang itsura ng tatay niya noong kabataan namin. Salamat. Naku Raquel, kamukhang kamukha ni Fernan tong si Julio Tumawa ang kapatid ko. Oo ate, maraming ang nagsasabi niyan. Naggamot ng batok ang binata. Tila nahihiya. Sa ilang araw na burol ni nanay, nalaman kong si Julio na pala ang nagsasaka sa maliit na sakahan na binili ko noong kalakasan ko pa sa Middle East. Nang mailibing si nanay, nagsabi sa akin si Raquel na aalis na muna siya. Kailangan niyang magtrabaho. Ganun na raw ang buhay nila, buhat nang umalis ako sa poder nila. Noong una, wala naman sana akong balak na maghiganti. Pero nagbago ang isip ko nang minsan na magmadali kong binuksan ang banyo at bumungad sa akin ang walang suot na si Julio. Bigla akong nakaramdam ng uhaw sa kisig ng pangangatawan niya.
Miss Callie, sa totoo lang, magmula nang magkahiwalay kami ni Fernan, tinamad na akong makipagkilala pa sa mga lalaki. Kinatamaran ko na rin na mamuhay ng may lalaki. Ngunit ang lahat ng kinalimutan kong yun ay hindi ko mapaniwalaan na bubuhayin ng pamangkin ko. 38 na ako at 18 lang siya. Naisip ko noon, bakit hindi ko nalang enjoyin ang mga nakaw na sandali sa loob ng bahay na ako naman ang bumili, pero ang mga ahas lang ang nakatira. Mas lalo kong pinursige ang plano nang minsan na maringgan ko si Julio na may kausap sa telepono. Miriam, pasensya ka na. Busy lang ako dito sa sakahan eh. Hindi naman sumama ang loob ko nang hindi ka pumayag na pagbigyan ako sa kama. Kaso lang, parang nagtumpo yata yung nasa loob ng shorts ko. Malawak ako ang napangiti. Ibang klase rin magbiro talaga si Julio. Maginoo na medyo bastos. Tuloy mas lalo lamang akong ginanahan na gawin ang mga pili akong naiisip. Habang patuloy siyang nakikipag-usap sa kung sino, nagtungo akong muli sa kwarto ko. Susubukan kong akitin si Julio. Nang sa ganun, hindi na siya makatanggi. Sigurado ako na babalik pa sa itaas si Julio. Kukuha pa siya ng damit bago magsaka dahil hindi pa siya naliligo. Magkatabi lang ang kwarto namin. Bahagya ako lang binuksan ang pinto ng silid ko para pag dumaan siya, siguradong mapapansin niya ako sa loob ng kwarto ko. Agad akong pumwesto na sa kama. Binaba ko ang maiksing shorts ko pati underwear, tsaka humika. Nagpanggap akong tulog nang walang suot. Well, gano'n naman talaga ako matulog simula noon dahil presko sa pakiramdam. Halos ilang minuto rin akong nag-antay nang maramdaman kong may tao na sa pintuan. Kahit medyo naiilang ako, pinilit ko pa rin na sulyapan ang gawing pinto para siguraduhin siya nga ang nandun. Naroon nga si Julio. Nagkasalubong pa ang mga mata namin. Matagal kaming nagkatitigan hanggang sa hindi ko na nakayanan at kusa akong binukas sa harap niya ang aking mga hita para paunlakan ang isang Ginoo na tila natatakam na sa oras na yun. Agad pumasok si Julio sa kwarto at nilakagad ang pinto. Namalayan ko na lang na nakadagan na siya sa akin at wala na ring suot gaya ko. Automatic ang yumakap ang mga hita ko sa matipunong katawan ni Julio. Nakakagulat pa nga. Hindi ko alam kung saan galing ang pagnanais na hindi ko na gustong kumalas pa siya sa aking katawan. Unti-unting dumapo ang labi niya sa akin. Mula lips ko, pababa, hanggang sa maabot niya ang kiliti ko. Napakagadlabi na lang ako at bahagyang napahiyaw sa tamis ng aming pagpapakasasa. Grabe, iba pala ang lalaki kapag may maipagmamalaki. Para akong mababaliw nang tuluyang umuga ang matibay na kama. Lalo ko siyang niyakap ng mahigpit. Tila ayaw ko na siyang pakawalan. Grabe ang tinatamasa naming alapaap. Parang akala mo kami lang ang nakakaalam sa lugar na yun. Hingal na hingal kami pagkatapos at magkayakap. Hanggang sa di ko namalayan na nakatulog na pala ako. At wala na sa tabi ko si Julio pagkagising ko. Dumaan ang mga araw. Ang lahat ng sulok ng bahay na binili ko ay nabinyagan namin ni Julio. Sa tuwing ginagawa namin yun, kahit nagugustuhan ko naman, iniisip ko pa rin na noon siguro ganun din ang ginagawa ni na Raquel at Fernan. Kaya kahit anak nila si Julio at malayo ang agwat ng edad, hindi ako nakukonsensya na akitin siya anumang oras. Tsaka iba ang pagkasabik ng ganung edad. Walang pinipiling oras. Katulad na lamang ng umagang yun. Habang nagluluto ako ng almusal namin, bigla na lang siyang tumayo sa likuran ko at piling yumakap na para bang asawa niya ako.
Wow, hotdog. Hilig mo talaga dyan, tita, no? Makahulog ang sabi niya sa akin. Napangiti ako. May kilabot na dating sa akin ang pagbanggit niya ng tita. Sinabayan pa ng kiliti ng paghaplos niya pataas sa ilalim ng duster ko. Inamin sa akin ni Julio na ako ang nauna sa kanya. Nakakabilib naman at napakahusay na niya. Magaling kasi akong magturo. Sa labis ng husay nga, kumuha siya ng hotdog na nasa plato. Hinarap niya ako sa kanya at sinubo ba naman sa akin ang tender at juicy hotdog na yun. Ang gwapo niya. Yun ang unang pumasok sa isip ko habang sinusubuan niya ako. Alam ko na ang ibig sabihin nun, kaya hindi ko na pinahirapan si Julio. Sa ibabaw ng mesang yun, muling may namagitan sa amin ni Julio. Nanginginig na kami at kapwa lupaypay nang dumating ang kapatid kong si Raquel at ang asawa niyang si Fernan. Oo, nahuli nila kami. Galit na galit sila, katulad ng galit ko nung sila naman ang mahuli ko noon. Wala kang modo, Ate Rowena. Nakakadiri ka. Mga salita sa akin ni Raquel. Alam ko, hindi ba't yan din ang sinabi ko sa inyo noon ni Fernan? Mapang-uyam kong sabi sa kanilang mag-asawa. Pero mas hindi tama ang ginawa mong to, Rowena. Pamangkin mo si Julio. Galit na turan sa akin ni Fernan. Sa loob ng mahabang panahon, noon ko lang muling sinalubong ang tingin ng lalaking dati kong minahal. Buong puso at kaluluwa ko ang kinuha at dinurog mo noon, Fernan. Tapos ikaw pa ngayon, ang may matigas na mukha na magsabi sa akin kung ano ang tama at mas tama? Hindi sila nakakibo. Pareho nila sigurong naisip na ang lakas ng tama namin pare-pareho. Kundi ba naman yung pabangkin ko awat ng awat sa pag-alis ko. Hindi ko akalain na aawatin ako ni Julio. Nakakagulat yun dahil naroon naman siya nang sabihin ko sa nanay at tatay niyang paghihiganti lang ang ginawa ko. Mahal niya raw ako. Init ang katawan lang yan, iho. Ginamit lang kita. Ginantihan ko lang ang nanay at tatay mo. Naiiyak kong amin sa kanya. Hindi po. Alam kong mahal mo rin ako. Nararamdaman ko yun. Natigilan ako. Parang may kumurot sa puso ko sa sinabi niya. Sa totoo lang kasi, noong nakaraan ko pa naiisip kung bakit ko napapanaginipan ng binata at nakasuot kami ng pangkasal sa panaginip na yon. I love you, tita. Huwag mo akong iwan. Baby ka pa nga kahit 18 ka na. Magpunta ka sa Maynila, ha? Para malaman mo na hindi sa kinalakihan mo magsisimula at magtatapos ang buhay. Marami ka pang makikilala na iba, Julio. Inaakala mo lang na pagmamahal ang nararamdaman mo dahil sa mga namagitan sa atin. Baliw na yata ako. Pamangkin ko siya. Tinikman ko na nga at lahat. Bago ko umalis, iniwanan ko pa siya ng isang maalab na halik. Lumipas nga ang 1 taon. Hindi ko akalain na mamimiss ko ng husto si Julio. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa amin, pero tumagos ang lahat sa puso ko at kaluluwa. Dinudurog ako ng konsensya ko. At upang malabanan ko ang lahat, inaral ko ang pakikipag-usap sa Panginoon. Nangumpisal ako at pinilit na biging klaro ang utak sa mga ginawa kong hindi tama. Pero sa tuwing uuwi ako ng bahay, lagi kong naitatanong kung bakit parang pagmamahal nga ang nadarama ko sa pamangkin ko. Mas masidhi pa yon sa emosyon na naibuhos ko noon sa amin ni Fernan. Sa katunayan, sa tulong pa nga ng mga milagrong nangyari sa amin ni Julio, napagtanto ko na noon pa si Raquel naman talaga ang gusto ni Fernan. Kaso, halos 7 taon ang agwat ng edad nila. Tsaka naisip ko rin, 18 years nang huli ko silang layasan, ngunit nananatili pa rin silang nagsasama. Nasa ganoon akong pag-iisip habang sumisimsim ng kape, nang maulinigan kong may tao sa likuran ko. Mahal namin ang isa't isa.
Kung hanggang ngayon masakit para sa yun, sabay na kaming humihingi ng tawad sa iyo, Ate Rowena. Papaano kayo nakapasok dito? Nagtataka kong tanong sa kapatid ko at kay Fernan. Patawad, Rowena. Hindi maganda ang ginawa namin sa iyo, kaya mo kami ginantihan. Hindi lang siguro namin alam ang dapat namin gawin noon. Pero pagkatapos ng mga nangyari, napag-isip-isip namin na muli kang harapin at hingin ang kapatawaran mo. Sabi naman ni Fernan. Tumayo ako. Imbis na sagutin ko sila, tinungo ko ang pinto dahil labis na lang ang gulat ko nang mabuksan nila ang doorknob ng bahay ko kahit wala silang susi. At bago pa makasagot sa akin ang mag-asawa, bumungad na sa mga mata ko si Julio. May hawak siyang hairpin. Tila sinasabi sa akin na yun ang ginamit na pangbukas ng doorknob. Alam ko ang bahay mo, tita. Sinundan kasi kita mula nung umalis ka sa probinsya. Lumakas ang tibok ng puso ko. Inaamin ko na miss ko ng sobra si Julio. Sorry, Julio. Patawarin mo ko sa... Nagulat ako. Mabilis niya kasing sinuyo ang labi ko. Hindi ko sana gagantihan ang halik niya, pero nagsalita ang mag-asawa. Hindi daw nila tunay na anak si Julio. Wala na raw kakayahan si Raquel na magbuntis, kaya inampon nila si Julio. Isang batang kalye ang kinilala nilang anak. Hawig ni Fernan, kaya inampon nila. Labis raw na nangulila ang mag-asawa nang maglaya si Julio, kaya inamin na nila kay Julio ang lahat. Totoo ang salita na ang lahat ng nagaganap sa buhay natin ay may dahilan. Hindi pala ako para kay Fernan, kasi siya lang ang lalaki na nababagay sa kapatid kong hindi na magkakaanak. At tila inadya naman ng tadhana na makilala nila si Julio para sa akin. Sa ngayon, isa kami ni Julio sa mag-asawa na Marabiki Bello at Hayden ko. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Basta kami nagtutulungan para sa maluwag na pagsasama kasama ang anak namin na pinangalanan naming Ruelio. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Maraming salamat sa mga nakinig. Sana ay nagustuhan niyo. Muli, ako si Rowena.